set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. We are ready to do your will. Ready to do your will. Okay po. Now we're gonna listen to the message that will also be delivered by Ate Diane. Thank you, Janelle. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Dayan. Ako po ang leader ng Fish Family. And tonight po, our lesson will be based on the story of Jesus washing his disciples' feet, which can be found in John 13, 1 to 17. Yeah. So many of us, if not all of us, have heard or knows about the story of this story. Tama po ba? Um, pero syempre, kung hindi nyo po completely natatandaan, to start off, babasahin ko po sa inyo yung passage. And ang request ko po, as I read it, pwede po ba na let's imagine ourselves being in that, being in the story or in the scene. Isipin po natin na nandun tayo, we're one of the disciples, having dinner with Jesus. Pwede po ba yun? Yan. Yan. Tapos isipin po natin, how would we feel or how are we gonna react kung tayo yung nandun sa gabing yun. Yan. So, again, our story is on John chapter 13, verses 1 to 17. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world,
He now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," he said, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter said, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" He asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth. No servant is greater than his master, nor is the messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." So, may God bless the reading of this story. Ayun po. So, sana po naintindihan nyo yung short story na yun. Now, if we think about it, ano po ba yung nangyari doon? Di ba po nandun yung Jesus had a dinner with his 12 disciples. And that was before when he got arrested by the soldiers. So, now if we think about it, hindi po ba parang ang awkward? Say, you're one of the disciples. Just imagine how shy or how ashamed you would feel if Jesus begins to wash your dirty feet. Kasi ako po, kung ako yung nandun nung gabing yun, and Jesus told me, I will be washing your feet, I myself would be very hesitant to let Jesus wash my feet, let alone see it. Kasi, sa totoo lang po, personally, my feet is one of my insecurities. So for someone who I look up to and who I admire the most, mahihiya ako syempre na ipakita, kahit pa ipakita man lang yung parte ng katawan ko na hindi ako confident, diba po? Kasi isipin natin, paano kung hindi niya magustuhan yun, or paano kung hindi siya matuwa pag nakita niya, hindi po ba? So, maaring ganun din po yung nararamdaman ng mga disciples. And that's what yun po ang naramdaman ni Peter, hindi po ba? Pero sa gabi po to, pagtuunan po natin, let's focus on the act of Jesus' act of washing the disciples' feet. Yung paghuhugas niya nung paa ng mga disciples niya. Sabi po sa verse 7, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." At sabi naman po sa verse 15, "I have set you an example that you should do as I have done for you." Now the question is, ano po ba yon na gusto ni Jesus na gawin natin para sa isa't isa? What is it that He wants us to understand later on and wants us to do later on? What is that example that He's setting before us? So kung babalik po tayo dun sa oras ng hapunan, matatandaan po natin na yung hapunan, nandun si Jesus at yung 12 disciples, hindi po ba?
Binanggit din sa story na nandun si Judas Iscariot, yung magkakanulo kay Jesus. Nandun din si Simon Peter na although at first, kung babasahin po ulit natin yung naging conversation niya kay Jesus, parang napaka-humble niya po, di ba? Pero si Peter po, siya po yung magda-deny ng relasyon niya kay Jesus makatatlong ulit in the coming chapters and verses in the Bible. At kung nandun si Judas, nandun si Peter, 12 po yung disciples niya. Yung natitirang 10 po, nandun din. Yung natitirang 10 na malaon ay magpupulasan at iiwan din siyang mag-isa ayon kay Jesus. Na sinabi sa John chapter 16 verse 32. Sabi po doon, "But a time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me." So, hindi po ba grabe? Parang kung ilalagay po natin yung mga sarili natin dun sa posisyon ni Jesus nung gabi ngayon, hindi po ba parang nakakalungkot isipin na yung mga taong makakasama natin sa mga huling masasayang sandali ng buhay natin ay iiwan din tayo at tatalikuran tayo pagdating ng oras ng pangangailangan natin. Di ba po? Parang ang sakit, parang ang hirap isipin. So, bakit ko po nabanggit yun? Ngayon po, kung i-apply natin to sa buhay natin, from the standpoint of Jesus, let's think of someone who has betrayed you or your love, who has denied your love and has run away in your time of need. Sabi po dito, what would it take for you and what would it mean for you to wash their feet? Hindi po ba ang hirap? Parang maaring sa oras na po ito, iniisip natin, aminin man po natin o hindi, pero maaring marami sa atin, kung hindi lahat, di ba? Isipin natin na kung tayo yung nasa posisyon ni Jesus at alam natin na ganun din na balang araw iiwan din tayo ng mga taong kasama natin ngayon. Isipin natin, paglilingkuran ko pa ba sila? Huhugasan ko pa ba yung mga paan nila? Kung alam kong pag ako naman yung nangailangan, iiwan din naman nila ako. Di po ba? Tama po ba? Kasi yun yung human nature natin eh. Pero for Jesus, that's not what happened. Jesus knew all of this is going to happen in the near future. Jesus knew in advance that Judas will betray him. Peter will deny him, not once but 3 times, and the rest will leave him. And yet, Jesus still chose to wash their feet. Marahil ito po yung isa sa ibang lesson na gusto ni Jesus na matutunan natin. Hindi lang yung servant leadership na ipinakita niya sa paghuhugas ng paa nung gabing yun, kundi yung paglilingkod na walang hinihinging kapalit. Yung paglilingkod na may kasamang pag-unawa at pagpapatawad sa kung ano mang kahinaan meron yung mga taong pinaglilingkuran natin. Di ba po? Yun, kasi katulad po na nabanggit ko kanina, Jesus knew the weaknesses of each and every single disciple who's dining with him that night. And yet, he still chose to wash their feet. Sabi nga po, perhaps Jesus was washing and forgiving and attending to his own heart simultaneously. Hindi lang siya naglilingkod, but at the same time, maaring nung mga oras na yun, maybe while he was washing the feet of his disciples, maybe Jesus was actually telling each and every one of them,
I forgive you. I love you and I forgive you. Sabi nga po dito, with every rinse of the water and with every pat of the towel, Jesus was saying, I forgive you in advance for your upcoming failure. Though it will surprise you, remember that it does not surprise me. My love will still be here when you return. Kung tayo po yung nasa kalagayan ng mga disciple, ang sarap marinig po nun, di ba? Na kahit alam niya magkakamali tayo, na kahit alam niya yung kahinaan natin, He still chooses to love us and serve us. So, so at this point po, let's pause for a moment and really think of the lesson that Jesus had shown us in the story. And let's remember, Jesus washed the feet of loyal followers with hidden weaknesses that would soon surprise them. So, to close our devotion, short devotion for tonight, let's consider the application of that lesson to our personal lives. I want you to think of those people who truly love you and you love, that have unrecognized weaknesses that pain you. Maaaring po sa mga oras na to, may mga naisip na tayo, hindi lang isang tao, madami. So yun po, let's think of them. Let's think of those people whom we truly love that have unrecognized weaknesses that pain us. Now the challenge for us now is for you and for me to prayerfully consider an act of strong servanthood to those loved ones. Strong servanthood that can wash their feet and keep our hearts clean. So, syempre po, itong lesson to, hindi lamang siya nag-a-apply sa mga taong nasa leadership, yung mga leader natin sa church, but it can also apply to each and every one of us. Pwede natin siyang i-apply sa the way we interact with our families, with our friends, sa work. Hindi po ba? Napapaligiran tayo ng tao at bilang tao, hindi naman po tayo perpekto. Pero katulad po nung ipinakita ni Jesus nung gabing yun sa kanyang mga disciples, He showed us to continue serving those people. And at the same time, forgiving them and understanding them for all their shortcomings. Because again, tao lang din naman po sila eh. Diba? At patuloy lang na maglingkod dun sa mga taong yun. Not just to serve them, but also to keep our hearts clean. Ayun lamang po. To God be all the glory. Salamat po. Okay, thank you, Ate Diane. We'd like to ask Bishop po to lead us in the closing prayer. But before that po, we're gonna ask if there's any prayer requests na gustong ipag-pray po. Ayan, mga kaibigan. Yun pong mga batang yan, pinilit pong magsipag-Tagalog. Kahit po yung mga yan ay hirap na sa Tagalog. At para sa ating kapakanan na hindi masyadong magaling mag-English. Pero salamat sa Diyos, especially si Jinel, dito na po yan isinilang. Pero salamat kay Nanay Elong dahil kasama niya yung lola niya, yung mga lola. Yan ang pakinabang natin sa mga lola natin, naturuan tayo mag-Tagalog. No? Amen. By the way, si Kuya Glenn naman at saka si Ate Ibet ay nagtatagalog. So, sa gabi pong ito, katulad po ng sinabi ni Jinel, ay mananalangin po ako. And if you have any prayer request that you want me to pray,
then you can unmute your mic and I will be listing down the prayers. Meron po ba kayong mga kahilingan sa panalangin? Opo, Bishop, yung pong asawa ng kasama ko sa trabaho, Opo. ang pangalan ay si Lynn Breton. Lynn Breton? Breton. Yeah. Lyne Mm. Breton, Breton. May karamdaman po siya? Ano pong pagpe-pray natin sa kanya? May karamdaman? Yung kalakasan at saka yung kapayapaan mula sa Panginoon dahil maranasan niya. No? Kaya mga ito kasi, karamihan sa mga puti ay talaga naman pong hindi naniniwala sa Panginoon. Wala sila sa mga spirito lang. But then, harinawa sa pamamagitan ng ating panalangin ay kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at sa buhay nilang mag-anak at masumpungan nila na mayroong isang Diyos na buhay na dapat nilang sampalatayanan. At nawa kumilos ang Panginoon lalo na sa kanyang karamdaman niya. May cancer po siya. Opo. Under treatment siya. So, yun po. Kumilos ang Panginoon sa kanila. Lalo na doon sa may sakit niya si Lynn Breton. Salamat po. Okay po. Meron pa ho? Bishop, pakisama po sa prayer yung family ng tiyahin ko na namatay po noong Sunday po. So, pakisama na lang po sa prayer. Ano ba yung pangalan ng auntie niyo? Nalimutan ko. Pangalan po ng tiyahin ko? Opo. Agapita Satsatin po. Satsati, o nga pa. Akala ko naman, ang namatay yung asawa niya. Napapray ko nung isang araw. Hindi malibasa ko dun sa prayer request ni Nanay Elong. Sama rin po natin sa prayer si Pearl Arsena. Maaaring hindi niyo po siya kilala. Kanina lang pong umaga siya nakinig ng tinig ng pag-asa. If in-forward lang sa kanya nung isang kaibigan, yung topic natin kanina, dumadaan siya sa isang mabigat na sitwasyon. Taga-Winnipeg po siya. Meron siyang 3 anak, jobless, at nasa mabigat silang kalagayan. Pero salamat sa Panginoon, may mga sa kabila nun, may mga kapatiran pa rin na ayun nga, aside doon sa pagtulong physical at material, ay nagiging tulong din sila sa spiritual. Kaya naging connected tayo sa kanila. So, yun po. Pearl Arsena po ang pangalan. Isama po natin sa prayer. At ang kanyang mga anak. Yan. Meron pa ho? Anybody? Pastor. Okay. Si Hazel muna. Si Hazel bago si Ate Tess. Ay, okay. Pastor, si AC po, yung anak ni Cathy Pakinggan. Patuloy pa rin po nating ipanalangin. Ganon pa din po, may sinat pa din daw po, tsaka may pain from waist down. Mag-MRI po daw uli. Okay. Yan, anak ni Kuya Olan. Sama natin sa prayer. Okay, Tess. Si Ate Tess Castillo, para po sa kapakanan ng hindi po nakakakilala, si Hazel po, at saka si Eric Pacifico, mag-asawa po yan. Sila po ay taga Mexico. Mexico. Sa hindi Mexico, Pampanga. Tijuana, Mexico. Ayan. Si Tess naman po, Tess Castillo, asawa po siya ni Kuya Bert. Yung pong kaligtasan po ni Albert sa ngayon, na anuhan po sila ng snow, nasa bundok sila, hindi sila makaalis doon. Hindi sila makauwi dito dahil nga hindi sila makadaan doon. Tapos po yung pong paglabas po ng PR ko. Mm-hmm. Kahapon po kasi kagabi ay napakalakas ng snowstorm sa Grand Prairie, sa Alberta. Saan ba si Kuya Bert? Saan inabot? Sa bundok daw po siya, nasa bundok siya ngayon eh. Truck driver po yung asawa niya, si Kuya Bert, at madalas po sumasalim po rin siya sa ganito. Kaya lang ngayon po naka-stranded nga raw sa bundok. Sama po natin sa prayer si Kuya Bert Castillo. Meron pa ho? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya ng Panginoon. Kanina po meron na namang anghel na nagpadala sa akin ng pera. Yay!
Hindi ko sasabihin. Kung pipilitin niyo ako, sasabihin ko din. No, hindi na po. Ayaw na po nilang pasabi. Nakatanggap po ako kanina ng 100. Magkano na? $154. May pang-grocery na ako ng 2 araw. Yay, praise the Lord. Galing po sa Amerika. Kaya imagine niyo pagpapala ng Panginoon sa amin. No po? Kaya lubos-lubos, siksik, liglig, umaapaw. Ayan. So, meron po na gustong isama sa prayers. Si Tito Emay po, Tito Emay Paredes, kanina po ay kinabitan na siya ng feeding tube. At ito po yung pinakikiusap namin sa kanya na noon pa igawin na niya kasi po si Kuya Emay Paredes hindi po siya nakakakain dahil po nagka-cancer siya. Every time na lumulunok siya, tumutuloy yung pagkain sa lungs. So ang nangyayari, nag-aspirate siya tapos madalas cause ng pneumonia yon. So kaya ngayon po pumayag na siya na mag-feeding tube. At I hope sa pamamagitan nun, magre-restore yung energy at yung nutrients sa katawan niya, lalakas siya ulit. Yun. Sama po natin. Palagi ko po nakauwi na siya. Hindi ko po nabalitaan kung ano. Kanina po ay natapos na yung surgery. So meron po akong prayer request. Anybody? Health, ako pastor, health namin, buong family protection. Okay, si Ate Ruby Bilang at saka si Kuya Danny. Tsaka yung mabunot din sana yung kanilang pangalan sa PR application. Ayan. Ang kalooban po Panginoon ng pastor hindi nabunot yung pangalan namin. Tapos na po ba? Lumabas na po. 10,000 ng mostly po ang nakuha na taga Ontario. Oh. Itong year na ito, ipapile din daw kami ulit. Yung bali ngayon ho, itong month na to, pwede na ho uli kasi magsisimula na naman. Yun nga daw po. So try lang po tayo ng try sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Okay, wala na po ba? Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa inyong patuloy na pagtitiwala. At sa ating pananampalataya na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos at tayo po ay manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, lubos ang aming pagtitiwala na ikaw ay nakikinig sa amin. Hindi ka po nagpapabaya, Panginoon, at naririnig mo po ang pagsamo ng aming mga puso. Lagi po na ikaw ang siyang tumutugon sa mga hiling namin, lalo na nga po, Panginoon, yung mga kapritsyo. Yung minsan po yung mga lambing namin sa iyo. At alam po namin na ito'y hindi po lumalampas sa iyong mga pangunawa. Kaya po sa gabing ito, buong pananampalataya, nadudulog kami muli ng mga personal naming kahilingan, lalo na po sa aming mga kapatid. Bago yon, nagpapasalamat kami sa mensaheng aming napakinggan. Nagpapasalamat po kami sa mga kabataan na ginagamit mo para pangunahan kami sa gawain ito. Salamat po sapagkat sa mga murang isipan nila ay nagpapahayag ka ng mensahe para sa amin. Nagtuturo ka po ng iyong mga naising ipaabot sa bawat isa sa amin. Salamat po kay Dayan, salamat po kay Jinelle, at sa grupo po ng Fish Family. Palaguin mo sila, Panginoon, at patuloy mo po silang turuan sa kanilang mga small group meeting. Ikaw po ang mangibabaw at manguna sa kanila, na lagi po ang iyong kaluwalhatian ang kanilang maitaas at lagi kang mabigyan ng parangal. Maraming salamat. Idinadalain ko po sa iyo ang kapatid na Lynn Breton. Inihiling, Panginoon, na ang iyong kapayapaan ang patuloy niyang maranasan. Ipakita mo sa kanya na Diyos ka. Ipakita mo sa kanya na makapangyarihan ka. Ipakita mo sa kanya na may mga taong nananalangin para sa kanyang kaligtasan. At mayroong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Sa gabing ito, Panginoon, abutin mo siya na yung mapagpalang kamay at ipadama mo sa kanya, Panginoon, ang kapangyarihang nanggagaling sa iyo at sa iyong kaluwalhatian. Pinagkakatiwala namin ang kanyang karamdaman. Kung loloobin mo, Panginoon, kaya mo po itong paggalingin, wala pong imposible sa iyo. Pero hindi ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Dalangin din po ang kapayapaan para sa pamilya ni Ate Agapitas at Satin, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, ay patuloy mo pong pagkalooban ng kapayapaan. Aliwin mo sila sa kalungkutan ng paghihiwalay at bigyan mo sila, Panginoon, ng kaaliwan na
matutunang tanggapin ang katotohanan na meron pong kamatayan at meron pong paglisan sa mundong ito. Ang kapayapaan mo at ang patuloy na probisyon ang ipagkaloob mo po sa sambahayan. Dinadalangin din namin sa iyo si Pearl Arsena, ang kanyang mga anak, ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, ang mga biyaya na nawa ay hindi magkulang, gumamit ka ng mga tao para maging instrumento ng pagpapala sa kanilang buhay. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, si ACL, patuloy mo pong pagkalooban ng kagalingan ng batang ito, Panginoon. Di po namin alam kung anong kanyang karamdaman, pero naniniwala po kami na ipapakita ito ng medisina, at kapag natuklasan na ito ng medisina, ganun din po, Panginoon, ang gamot ay ipagkaloob para sa kagalingan ng batang ito. Aliwin mo po, Panginoon, si kapatid na Cathy, si Kuya Olan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mapaglabanan ang problemang ito sa kanilang anak. Diataas po namin sila sa iyo at nananampalataya kami na masusunod ang kalooban mo sa kanilang tahanan. Tinataas ko rin po sa iyo ang kapatid na Tess, ang kanyang PR application, ganun din po ang pag-iingat kay Kuya Albert na ngayon po ay stranded kung saang bundok man siya naroon, Panginoon. Pagkalooban mo po siya ng kaligtasan, sana po ay hindi masira ang sasakyan, sana po ay magkaroon sapat na init or heater yung kanyang sasakyan at huwag siyang maiwanan sa lamig ng winter ngayon. Patuloy mo po siyang ingatan at pagpalain. Ganun din po dinadalain ko sa iyo si Ate Ruby, si Kuya Danny, ang kanila pong sambahayan, ang kalusugan ng kanilang sambahayan. Pagpalain mo po ang kanilang mga anak at kanilang mga apo at hinihiling, Panginoon, na patuloy kang magpala ng karunungan, ng pag-iingat at tuparin mo po yung mga hiling ng kanilang mga puso. Kung hindi man sila nabunot sa PR application sa taong ito o sa taong nakalipas, sa taong ito hinihiling namin na ang kalooban mo ang masunod para sa kanila, ibigay mo na po ito. Umaasa po ako na kami pong lahat na narito ngayon, na nakinig, nag-aral, nagsama-sama, ay pagkakalooban mo po, Panginoon, ng masarap na pagtulog ngayong gabi. Iingatan mo po ang aming mga buhay at patuloy mo po kaming pagpapalain. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Yan, magandang gabi po, Ate Mirna Sinfuente. Magandang gabi po. Magandang gabi, Dayan. Magandang gabi po. Ate Atin, magandang gabi po. Sa sambahayan po ng Saria, magandang gabi po, Kuya Glenn, Ate Ibet, Gab, Lenlen, Janelle, pagpalain kayo ng Panginoon, Ate Elong, kapatid na Marvin, Lisel, Martina, Kuya Manix, Ate Marie, Maika, Kuya Resty, Ate Lilet, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Louie and Ate Heidi, magandang gabi po sa inyo. Shelly, Kuya Louie, Sebastian, Nicolas, Ate Honor, Tess, magandang gabi. Ate Nelia Ramos, magandang gabi po. Nasa work pa kayo, Ate Nelia? Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Ruby and Kuya Danny Bilang, magandang gabi po sa inyo. Sa mag-asawang Eric and Ayi at Vincula. Eric, fan mo na ako, no? Fan mo na ako sa kakakanta mo. Pero kakakanta mo, lumalakas sa loob ko na kumanta rin. Tama yun. Kapatid na Kirby. Tagalin nila. Hindi mo kaya yung chili oil mo kanina. Alas 3 uwi na to. Sabi niya, bukas ba raw dadali niya o hindi na? Kung dadali niya, agahan mo ang kuha sa kanya. Ayan. So Hazel and Eric, magandang gabi sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tita May, patuloy po palang pagpalain ng inyong mga apo at samahan ng Panginoon ang inyong sambahayan. Ate Menchi Herrera, magandang gabi sa iyo. Ate Menchi, kay Allison, kay Nay, kay Armin sa mga bata at kay Dondon and Agnes de Lima. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ayan. Lumitaw. Sige po, Pastor. Sige po, good night. Good night, Ate Ruby. Good night po ako. Sige po. Ayan. Bye-bye po, Pastor. Magandang gabi sa inyo. Ingat ka, Eric, pag-uwi. Thank you po. Ayan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita po ulit tayo sa Wednesday. Bukas po sa Tinig ng Pag-asa at sa Sunday po sa atin pong pananambahan.
At maraming salamat. Uy, wag, Gregory po, ganyan. Eric, ayun, nakakalakas din. Hi. Nakakalakas. May kanta din. Sabi mo, tayo na naman ako kakanta eh. Duet daw po kayo. Isang araw, kakanta rin ako. Good job, Fish family. Yeah, nice message, Didang. Bye po. Si Alison ho, kanino ko pa pinopokus ayaw talaga. Oo nga. Nako, Alison. Oo nga. Alison, pag ikaw 40 anyos na at wala kang boyfriend, kalaunan pagsisisihan mo yung ginagawa mong yan. Dali, pakita ka ng saglit. Dali. Kaya dapat ngayon pa lang, lumalabas ka sa camera. Dali, saglit lang. Naku po, ayaw po tayo. Mana po sila sa nila, Mama Fish nila. Dapat Shine ngayon pa lang nagti-TikTok na, nagbablog. Dali, mag-vlog ka na nga. Para na-expose. Hindi na. Dali na, hindi na. Naku, ayaw po. Pasensya no. Hindi. Ate Lilet, kumusta na po? Kuya Resty. Ayos naman no, kumusta na kayo? Awa po naman ng Diyos hindi ho nakakalabas. Kamusta na sister Dang? Nagtatrabaho pa ho ba? Ito. Tumayo ka man. Magpakita. Nagtatrabaho pa ho? Opo, awa ng Diyos ho. Hanggang Biyernes. 4 Mabuti na araw naman. na ho ang trabaho nila eh. Mabuti ho naman. Mahina ang price. Humina. Resty, parang lumig dyan sa inyo Kamusta ang mga anak nyo? Naka-jacket eh. Ba't ba kayo naka-jacket? Parang napaka-ginaw dyan sa inyo. Hindi alam to. Long sleeve. Nagpapainit. Okay. Kamusta ang mga bata nyo? Awa naman ho ng Diyos patuloy ho. Yung dalawa ho ay homeschool. Si Yenyen at si Rebreb. Si Ruho ang pumapasok. Si Ruho ay pumapasok every other day sa St. John's. Kaya ho, pag uuwi noon, talagang bago pumasok diretso muna sa washroom, maligo muna. Oo nga. Kasi ho, wala papasok ko ang mga bata Kailangan talaga mag-ingat. Oo nga ho. So yun, awa naman ho ng Diyos baka ho malampasan natin itong pandemya na ito. Sana nga ho. Nakakabagot na bahay. Nakaw, sinabi nyo. Talaga ho, na isang araw tumakas kami. Kailan ba noon? Araw yata, Sabado ba yun? Linggo? Sabado? Nagpunta kami ro sa The Forks. Naglakad-lakad kami doon. Kasarapan nung gabi. Naglakad kami. Nasa lubong namin ng mga bulabog doon Doon nga. Nagpunta nga ro din sila Daan pumunta rin doon Ako, napakarami. Napakarami tao. Nag-skating. Kaya kami, lumalayo kami sa mga tao. Hindi kami dumidikit. Kasi nga daming tao Pero kailan mo ba tayo pupunta ng state? Aba, pag wala ng pandemic. Para alam nila, Eric. Pag wala ng pandemic. Eric, ano? Dalawang Eric yan Ordinahan na natin yan si Eric at Vincula. Gawin natin pastor doon. Pasyalan mo natin nila Kuya Resty. Tsaka ni Brother Dante. Sa California? San Diego San Diego. Drive-in na lang natin. Takaw, Diyos ko po. Aarkla tayo ng Greyhound. Dapat kasama si Vincent. Maglo-long drive tayo. Meron bang bus na US? Sa Grand Forks lang yata yun. Ewan ko. Argay ko. Pag medyo wala na yung COVID, mamasyal tayo. At tingnan natin. Kung talagang sa kalooban ng Diyos makakapag-unida tayo sa Amerika, bakit hindi? Hindi naman natin gawain yan. Gawain ng Panginoon yan Amen. Tatanggalin ko muna yung recording para hindi marinig na iba.